ang laban sa gitna ni Sukuna at ni Yorozu at ang pag-reveal ng curse technique nitong si Yorozu na dahilan kung bakit naturingan siyang isa sa mga finely honed na sorcerers all throughout the Jujutsu Kaisen. And most especially, ang paggamit ni Sukuna kay Mahoraga. At pati na rin ang iba pang mga Shikigami na nasa loob ng Ten Shadows technique. Ang lahat ng yan at iba pa ay matutunghayan natin dito sa ating chapter review ng Jujutsu Kaisen Chapter 217. It's the Updated Weeb at kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews ay siguraduhin mo nang naka-like, naka-subscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka na ding updated sa recent timeline ng series. Konting recap mula sa previous chapter ay natunghayan na natin ang laban sa gitna ni Ryu at nitong si Sukuna na kung saan ay namatay o pumanaw na nga itong si Ryu Ishiguri. However, we won't go over all of that kaya kung gusto nyong mapanood or malaman kung ano ang nangyari sa previous chapter ay panoodin nyo lamang ating previous video sa ating Jujutsu Kaisen playlist. But proceeding sa chapter at hand which is Jujutsu Kaisen Chapter 217 na pangalanan ng chapter na ito ng Bath Part 2. I think napangalanan ng Bath Part 2 ang chapter na ito although tapos and completed na nitong si Sukuna ang kanyang bath ay dahil sa ang pagpatay niya dito kay Yorozu or kay Tsumiki Fushiguro ay magiging isang parte din ng pag-sink niya dito kay Megumi Fushiguro into deeper despair. Tulad ng nangyari sa last panel ng last chapter natin ay nakita nating dito na nga nagtagpo sa loob ng stadium na pinagtataguan or pinag-e-evacuatean ng mga citizens ni Yuta Okkotsu ang dalawa. Nag-usap agad ang dalawa habang sinasabi nitong si Yorozu na as of now daw ay parang overly controlled nitong si Sukuna ang kanyang vessel, hindi katulad ng circumstances nung siya pa ay naka Yuji Itadori. And na-realize din dito nitong si Yorozu na anytime ay pwede nang mag-transform itong si Sukuna into his original form. Na tulad nga din ang sabi ni Uraume, it's just gusto nitong si Sukuna na manatili sa itsura nitong si Megumi Fushiguro. Sinagot naman siya nitong si Sukuna na alam din naman daw niya na maging itong si Yorozu ay kayang-kaya nang mag-transform in her original state, it's just hindi lang din niya gusto. Kaya sinabi naman sa kanya nitong si Yorozu na gusto din niyang manatili sa itsura nitong si Tsumiki for future purposes. Kaya sinabi naman sa kanya nitong si Sukuna na hindi na daw niya kailangang problemahin pa ang future purposes dahil hindi daw siya magsusurvive dito sa kanilang magiging laban. Matapos yun sabihin ni Sukuna ay nagsimula ng mag-launch ng isang atake itong si Yorozu habang makita natin na parabang may isang black na thing na nagsamon mula sa kanyang katawan. As of this moment ay hindi pa natin mako-confirm kung ano talaga ang ginagawa dito ni Yorozu dahil hindi pa nabibigyan ng explanation kung ano ang kanyang curse technique. Pero later on ay malalaman natin kung ano yon at we will go into deeper explanations para mas makuha natin kung gaano kalakas at kung ano pa ang mga potensyal ng kanyang curse technique. But for now, magbalik muna tayo sa laban nitong si Sukuna at ni Yorozu. May kita natin na ni-ride or sinakyan pa nitong si Yorozu ang black na parabang bagay na kanyang sinamon habang hinahabol niya at naglo-launch ng multiple attacks dito kay Sukuna. Nagkaroon sila ng napakaraming exchange of blows subalit sa mga nilaunch na mga blows nitong si Yorozu ay parabang na-block yun ni Sukuna easily habang sa isang sipa lamang nitong si Sukuna ay parabang nagkaroon ng impact na napakalakas kay Yorozu. However, hindi naman siya nagtamo ng kahit na anong damage dahil na-block niya ito gamit ang isang bagay na naman na hindi natin alam kung ano. When I was reading this chapter, I thought already na parabang ang curse technique nitong si Yorozu ay ang pagmanipulate ng kulay itim na bagay na ito into whatever she thinks and whatever she wants. Tulad na lamang kung paano niya namomodify ang shape and volume nito at kung paano niya nagawa itong isang parabang bagay na ginamit niya sa pag-block ng sipa ni Sukuna. Nagsimula na namang magsalita si Yorozu habang sinasabing nandun daw si Angel. Subalit hindi nito nararamdaman ang presensya ni Sukuna. Subalit siya daw ay naramdaman niya yon right away kaya sinabi niya kay Sukuna kung ano daw ba ang dahilan kung bakit nasisense niya si Sukuna kahit na ang iba pang mga sorcerers at maging si Angel ay hindi yun magawa. Napiko naman itong si Sukuna as if alam niya kung ano talaga ang sasabihin itong si Yorozu. Sinabi ni Yorozu na dahil yon sa love. As we remember from the previous chapter ay nabanggit na rin ito ni Kenjaku na mayroong isang parabang one-sided crush itong si Yorozu dito kay Sukuna. And one more thing nga pala, nabanggit at na-confirm dito ng author natin na si Yorozu ay isang babae at hindi isang lalaki. Wala nang kahit na ano pa man, just tanggapin natin na isang babae talaga si Yorozu dahil mismo ang author na ang nag-confirm nito. Sinabi ni Yorozu na na-exceed daw or parabang mas nangingibabaw ang nararamdaman ng kanyang pagmamahal dito kay Sukuna compared sa hatred, pagkamuhi at puot ng mga sorcerers na yon kaya mas nararamdaman niya kung ano ang presensya ni Sukuna compared kila Angel at sa iba pa.
Sinabi din niya na napaka-ironic daw ng kanilang nararamdaman na gusto nilang patayin ng isa't isa, subalit mas gusto din naman daw niya na mag-survive silang pareho matapos niyang talunin itong si Sukuna. Kaya tinanong niya ngayon itong si Sukuna na kung matatalo niya ang King of Curses na si Ryomen Sukuna, ano daw ba ang ibibigay nito sa kanya. Kaya sinagot din siya nitong si Sukuna na I will give you everything. As if kapag natalo si Sukuna ay handa na siyang ibigay ang kahit na anong gustuhin nitong si Yorozu, or maaaring napaka-confident lamang niya na hindi siya kakayaning talunin nitong si Yorozu. Sinabi ni Sukuna na kung matatalo daw siya, it's as if ay namatay na rin siya dahil ganun na lamang kataas ang pride ng King of Curses na si Ryomen Sukuna, and nasabi niya dito na kung matatalo siya ay bahala na daw si Yorozu sa kung ano mang gusto nitong gawin sa kanyang bangkay. Bigla namang kumislap ang mga mata nitong si Yorozu habang sinasabing kung ganun daw, ibig sabihin tatanggapin ni Sukuna maging ang isang marriage or ang pagpapakasal nilang dalawa. Na sinagot naman ni Sukuna na do as you like, as if tinatanggap talaga ni Sukuna na magkaroon ng marriage sa gitna nilang dalawa if and only if matatalo nitong si Yorozu si Sukuna, which is very unlikely naman dahil kilala naman natin na si Sukuna talaga ang pinakamalakas dito sa loob ng Jujutsu Kaisen except kay Gojo Satoru. Since it's still not confirmed and it's a very controversial issue kaya hindi na natin pagtatalunan ang tungkol sa bagay na yon. But knowing Sukuna na para bang tinanggap niya pa ang hamon nitong si Yorozu, it's as if ina-acknowledge din talaga nitong si Sukuna kung gaano kalakas itong si Yorozu, kaya hindi din natin maide-deny na maaring ka-level din talaga niya itong si Sukuna kung hindi siya natatakot mismo sa King of Curses. Matapos i-accept ni Sukuna ang kanilang deal ay biglang para bang naging very ecstatic ngayon itong si Yorozu habang sinasabing it's a promise at wala na daw yung bawian habang sinasabing siya ang magiging legal wife at walang pwedeng maging kahit na isang concubines itong si Sukuna or kahit na sino ay hindi pwedeng gawing kabit nitong si Sukuna dahil siya lang ang gusto niyang maging wife ng King of Curses. Sinabi din niya na para sa kanilang wedding ceremony ay sumira daw sila ng 3 mga village at least. Sinabi din nitong si Yorozu na sa kanilang wedding reception daw ay mag-decapitate or pugutin nila ang ulo ng 3 pinakagwapong mga tao sa village. Habang tinatanong din kung nag-reincarnate na din daw ba si Uraume. It's as if alam talaga nila or way back then ay talagang merong connection or merong namamagitan sa gitna nitong si Yorozu, itong si Sukuna, si Uraume at maging si Angel. Makita din natin dito na nag-a-act itong si Yorozu na para ba talaga siyang isang asawa or para bang isang kabiyak talaga nitong si Sukuna habang si Sukuna naman ay nagmumukhang para bang diring-diri sa kanya ngayon. Sinabi niya na after all ay kakailanganin pa rin talaga nila si Uraume kaya niya naitanong kung nag-reincarnate na din daw ba ito dahil si Uraume pala ang nagsisilbing kanilang chef or maaring si Uraume talaga ang nagsisilbing isang maid sa kanilang household. Or rather nitong si Sukuna alone dahil hindi naman nabanggit na meron talagang relationship sa gitna nitong si Sukuna at nitong si Yorozu. Dinagdag pa nitong si Yorozu na namimiss na nila at gustong-gusto na nilang mag-bonding ulit habang kumakain ng monkey brain pottage. Dito ay sobrang na-excite masyado itong si Yorozu habang iniisip niya at ini-imagine niya kung ano ang magiging mangyari kung sakaling siya ang manalo sa kanilang duelo. Since hindi gusto nitong si Sukuna ang ganitong mga napaka-cheesy na moments, sinamon niya na ngayon ang kanyang very own version ng Divine Dogs. We can see here na ang kanyang Divine Dogs ay hindi lamang iisa, subalit napakarami and napakalalaki in terms of size compared sa Divine Dogs ni Fushiguro Megumi na kasing laki lamang ng mga regular na wolves. We can also see here na ang composition ng Divine Dogs ay hindi katulad ng Divine Dogs ni Fushiguro Megumi. It's as if hindi sila made out of flesh, kung hindi made out of pure shadows and pure darkness. Kung papansin natin, it's as if ang mga Divine Dogs na ito ay kamukha ni Cerberus na nag-came straight out of hell na mas bagay pa sigurong tawagin silang Hell Dogs instead of Divine Dogs. And maaaring sabihin nyo na naman, hindi yan Cerberus kasi hindi naman yan 3-headed na aso. Subalit, isa lamang yung description at hindi naman natin sinasabing si Cerberus talaga sila. Seeing this ay nagulat ngayon itong si Yorozu dahil maaring hindi niya alam na meron palang ganitong technique itong si Sukuna at dahil kay Fushiguro Meguming technique talaga ito. Ginamit niya ngayon ng kanyang sariling curse technique para ipari or i-counter ang Divine Dogs nitong si Sukuna na dahilan kung bakit nakasurvive siya sa ginawa nitong blow. Subalit hindi pa rin tumigil itong si Sukuna at hinabol niya pa rin itong si Yorozu habang naglo-launch ng mga follow-up attacks. Hindi naman sinayang nitong si Yorozu ang opening ni Sukuna at nag-launch ng kanyang sariling counter-attack gamit ng kanyang sariling curse technique na bumalot dito kay Sukuna na para bang si Sukuna ay binalutan din ng kanyang sariling darkness.
Matapos yon ay nag-apply pa itong si Yorozu ng extreme pressure sa loob ng darkness na ito na dahilan kung bakit para bang biglang sumabog ang loob or ang interior part ng kadiliman na ito. Subalit hindi yun tumalab dahil alam naman natin hindi mamamatay si Sukuna ng ganun lamang kadali. Tumalon si Sukuna ng napakalakas na dahilan kung bakit naiwasan or na-evade at nakatakas pa siya sa darkness na ginawa or kinreate nitong si Yorozu. Makita natin dito na hindi naman sinayang ni Yorozu ang pagkakataon na tumatakbo itong si Sukuna at ipinagpatuloy niya ang pagmanipulate ng kulay itim na bagay na ito para habulin at mag-launch din ng follow-up attacks dito kay Sukuna, leaving him no room for any adjustments or any time para makapag-decide sa kung anong susunod niyang gagawin. Makita natin dito na talagang all throughout ang pag-control at ang pag-manipulate nitong si Yorozu ng black na bagay na kanyang kinokontrol dahil kung papansinin natin, ang kinreate niya sa dulo ng mga itim na bagay na ito ay para bang mga harpoon na ang pinaka-point ay mga mini harpoon din, as if pag tinamaan ka nito ay hindi ka talaga makakaalis dahil napakaraming mga reversed blades ang tutusok sa iyo kung sakaling bunutin mo ito. But then nang malapit na sanang tamaan si Sukuna ng ataking ito, biglang tumigil itong si Yorozu sa pagmanipulate at paggamit ng kanyang curse technique habang sinasabing wait a second. Dito ay tinanong niya si Sukuna kung ano daw ang ginamit ni Sukuna na curse technique dahil it's as if it's her first time seeing these divine dogs. Sinabi niya na ang curse technique na yun daw ba ay ang curse technique ng vessel na kanyang ginagamit ngayon na inadmit at hindi naman dinenay nitong si Sukuna. Kaya tinanong siya ngayon itong si Yorozu na how about your malevolent shrine? Hindi daw ba gagamitin ni Sukuna ang kanyang malevolent shrine laban dito kay Yorozu? Sinagot siya ni Sukuna na hindi, I won't use it. Nang dahil dito ay para bang medyo naging disappointed itong si Yorozu dahil hindi daw gagamitin ni Sukuna ang kanyang sariling curse technique. Within Sukuna, nagkaroon naman siya ng para bang sarili niyang conversation within himself na kailangan niyang talunin itong si Yorozu gamit ang curse technique na 10 shadows ni Megumi Fushiguro para ma-perceive nitong si Megumi Fushiguro na ang kanyang sariling curse technique at ang kanyang sariling katawan ang ginamit nitong si Sukuna para patayin ang kanyang kapatid na si Tsumiki Fushiguro, although indirectly still kung iisipin ang lahat ng mga methods or ang lahat ng mga skills na nasa loob ng katawan ni Megumi Fushiguro ang i-utilize ni Sukuna at hindi ang kanyang sariling mga abilidad at curse technique. It's as if si Megumi Fushiguro na rin ang pumatay sa kanyang sariling kapatid. It would leave a very huge scar sa puso nitong si Megumi Fushiguro which will sink him deeper and deeper into despair na makakatulong naman kay Sukuna dahil all the more is magiging mas maganda yun para sa kanya dahil mas lalong masusuppress pa ang emotions ni Megumi Fushiguro na para bang ang gagawin niyang pakikipaglaban na ito at pagpatay dito kay Yorozu ay parte pa rin ng kanyang bath. But for Yorozu, it was very different. Nagalit dito si Yorozu at naging napaka-emotional niya habang sinasabing don't mess with me. Ayaw niyang gamitin ni Sukuna lamang ang curse technique ng kanyang vessel para talunin siya. Napakabastos daw nitong si Sukuna para isipin at planuhin gamitin ang curse technique ng ibang tao para hawakan ang kanyang future wife. Wala daw siyang ganong klase ng fetish. Ngayon ay bigla nang parabang nagsimulang magseryoso itong si Yorozu habang sinasabing naniniwala daw ba si Sukuna na kakayanin niyang talunin si Yorozu nang hindi ginagamit ang kanyang sariling curse technique na malevolent shrine. Habang it's as if unti-unting nagpapasok na ng metamorphosis ang katawan niya at makita nating may parabang skills or kung anuman na bumabalot sa katawan nitong si Yorozu. Dito ay nagsimula ng magkaroon ng explanation sa kung anuman ang pagkatao ni Yorozu at kung ano ang kanyang curse technique na napaka-mysterious right from the start. Nasabi dito na ang curse technique nitong si Yorozu ay ang pagre-replicate ng kahit na anong bagay na meron siyang knowledge of. This is very interesting at ang curse technique na ito ang may pinakamataas na potential out of all na dahilan kung bakit itong si Yorozu ay naturing ang isang very seasoned sorcerer even way back from the golden era of Jujutsu. Dahil kung iisipin natin, kung meron siyang knowledge ng kahit na ano ay kaya niyang buuhin ang bagay na yon so long as na-practice niya at nahun niya na ang pag-create ng substance na yon. Nasabi dito na kaya ding gumawa nitong si Yorozu ng mga curse tools as long as alam niya kung ano yun at kung ano ang nagbubuo sa curse tool na yon. Kaya talagang napakadaya ng curse technique nitong si Yorozu as long as kaya niyang gamitin ang kanyang imagination at ang kanyang knowledge, kaya niyang gawin ng kahit na ano. Maaring ang downside lamang dito ay ang kanyang cursed energy reserve dahil still kahit na kaya niyang gawin ng kahit na ano, kung maubusan siya ng cursed energy ay magsisilbing para bang limited din ang kanyang paggamit ng cursed techniques. Ngayon dito ay naisip ni Yorozu na gamitin ang pinakamalakas na kanyang weapon
or ang pinakamalakas na substance na makikreate niya from her curse technique as of the moment. Naisip niya na gumamit ng isang liquid metal na name-maintain ang mga physical properties na ito, subalit kaya pa rin niyang baguhin ang shape and volume nito. Maaring ang nakita nating kulay itim na bagay kanina ay ang mismong liquid metal na tinutukoy dito, subalit hindi lamang yon ang balak niyang gamitin ngayong magseseryoso na siya sa pakikipaglaban dito kay Sukuna. Gumamit siya ng isang flesh of armor na inspired ng variety of evolutions mula sa iba't ibang mga insekto at iba't ibang mga organisms. Kung papansinin natin, makita natin na ang itsura mismo nitong si Yorozu ay nag-turn into somewhat of a insect na para bang isang napakalaking insekto na mayroong biological na utilizations. Maaring gamit ang evolutions na nabanggit sa kanyang curse technique ay meron siyang certain na mga abilities na hindi pa natin nakikita at mga certain na abilities na siya pa lamang nakakaalam. At isa pa dito, as long as naiintindihan ni Yorozu ang mga atake ng kanyang mga kalaban ay kaya niyang magkaroon ng resistance sa bagay na yon, since meron nga siyang biological resistance gamit ang evolutions mula sa iba't ibang mga organisms na ginamit niya sa pag-create ng kanyang bagong form na ito. Ngayon, kung alam niya ang tungkol sa malevolent shrine nitong si Sukuna ay maaaring meron siyang mga technique na magagamit niya para maging resistance dito sa curse technique ni Sukuna. Now this is where things starts to get interesting. Ngayong nagseryoso na itong si Yorozu, ginamit na ngayon ni Sukuna ang will ni Mahoraga. So this only means one thing, isasamo na nitong si Sukuna ang kanyang very own version ng Divine General Mahoraga. At kung maaalalahanin natin, ang pinaka-base version pa lamang ng Mahoragang ito ay napakalakas na. Just imagine what kind of a monster ang mabubuo ng isang Mahoraga na Sukuna version. Gayong ang pinaka mga walang kwentang Shikigami nga mula sa 10 Shadows technique nitong si Fushiguro Megumi ay naging mga napakalalakas na mga Shikigami. Maaring hindi pa din makontrol ni Sukuna itong si Mahoraga sa kanyang unang pagsamo nito, subalit hindi na ako magtataka kung sakaling makontrol niya yon dahil nandito naman itong si Yorozu at maaring isama niya pa sa incantation itong si Yorozu para maging isang 3-way fight ang laban na ito. But anyways, yun lamang lahat para sa ating chapter 217 ng Jujutsu Kaisen at siguradong dapat nyo na talagang abangan ang susunod na chapter nito dahil napaka-obvious naman na isang napakalaking pasabog ang mangyayaring laban sa gitna nitong si Yorozu at ni Sukuna at ni Mahoraga. Kung nagustuhan mo ang ating chapter reviews ay siguraduhin mo na naka-like, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka na ring updated sa recent timeline ng series. I hope you guys had a great time watching this video. It's the Updated Weeb and I'll see you on the next one.